Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So grabe, meron naman tayong video na itatagay ngayong araw na to guys. Ito yung galing kay PH Malaya. Sabi nga dito, Jose Rizal class downgraded. Miguel Malvar class steps up. Siyempre. Kasi kung titignan mo naman ang difference ng Jose Rizal saka ng Malvar, talagang mas malakas ang Malvar kaysa sa Jose Rizal. Kasi meron silang 16 cell pa na additional. Diba? Pero alam ko pwede rin lagyan ng 16, siguro hindi naman 16 o 8 cell o whatever, how many cell, kung ano pwedeng ilagay sa ating Jose Rizal. Eh sana possible na, yun nga, lagyan din natin ng Jose Rizal ng mga ganyan na cell rocket missile system na yan. Na parang MLRS o BLS, vertical launch system para sa ating Philippine Navy for Jose Rizal class natin. Kung possible, alam ko possible kasi may nakalagay naman din doon na parang nakaantabay lang kung lalagyan ng ating Philippine Navy o hindi. So nakaabang lang yun. Pero sana yung kung magkakaroon pa ng extra budget, lagyan din ng ating mga Jose Rizal class kasi yung pinakauna nating malakas na barko ng pandigma. Siyempre, hindi natin pababayaan din yan na magkulang din siya para magipantay sila ng Malvar class. Kasi ang Malvar class talaga halos sobrang mas malakas talaga. Hindi naman sobra. Mas malakas talaga kaysa sa Jose Rizal. Kaya ano yung ibig sabihin niya na downgraded class? Diba? So panoorin na natin kung ano ibig sabihin niya. Welcome back to our channel. Today, we bring you an exciting update that signals a significant evolution in the Philippine Navy's modernization efforts. After months of speculation, Max Defense PH confirmed through its reliable Philippine Navy sources that the upcoming Miguel Malvar-class vessels will officially be classified as frigates upon commissioning. But that's not all. The Navy is also considering reclassifying the Jose Rizal-class frigates as corvettes. What's behind this reshuffle? So baliktad na. So pag sinabi bang corvette, frigates, kailangan mas malakas siya kaysa sa corvette. Kasi baliktad na Dapat kasi itong Malvar is corvette, di ba? Tapos yung nauna nating Jose Rizal is frigate. So ngayon babaliktarin nila. So magiging yung Malvar class is frigate na. Tapos yung ating Jose Rizal is corvette na. So you mean mas malakas talaga ang frigate kaysa sa corvette. Yun ang nakikita ko. Kasi pinagbaliktad And what does it mean for the Navy's future? Let's dive into the details. The Miguel Malvar-class frigates draw their name from a legendary Filipino revolutionary leader, symbolizing resilience and adaptability, qualities the Navy seeks to embody. This project began as part of the revised AFP modernization program's Horizon 2 phase, designed to replace older vessels with modern, multi-purpose warships. Constructed in HDHHI shipyard in Ulsan, South Korea, the Miguel Malvar-class reflects the Navy's commitment to modernize its fleet. So why the reclassification? The Philippine Navy is aligning its fleet with international naval standards. Frigates are traditionally larger, more heavily armed ships with robust anti-air, anti-surface, and anti-submarine warfare capabilities. The Miguel Malvar class, with its advanced specifications, fits this definition more closely than the Jose Rizal class, which, despite its capabilities... Tama nga ako, mas malaki, mas malakas ang frigate kaysa sa corvette. Yan siguro niya, magkakaroon tayo ng downgrade sa Jose Rizal, then upgrade sa ating Malvar class. Has a smaller displacement and less extensive armament. Let's take a closer look at the Miguel Malvar class specifications. Displacement estimated at 3,200 tons. Yeah, 1,200 tons. Length approximately 118 meters. Armament 76mm OTO Melora Super Rapid Main Gun.
VL Mica Vertical Launch System VLS for surface-to-air missiles. Yeah, VLS. Sea-Star SSM-710K anti-ship missile systems with a range exceeding 150 kilometers. Sea Triple Torpedo launchers for anti-submarine warfare. Sensors and systems. Advanced 3D radar systems for multi-domain tracking. Integrated Combat Management System, CMS, compatible with NATO standards. Sonar capabilities for detecting underwater threats. Propulsion. Oh, kasi walang sonar ata ang Osiris, di ba? Buti ito may sonar. Diesel engines offering speeds of up to 28 knots and an operational range of 5,000 nautical miles. The Miguel Malvo class is designed to excel in multiple roles. First, anti-submarine warfare ASW equipped with hull-mounted sonar and torpedo launchers, it can detect and neutralize underwater threats. Second, surface combat, its missile systems can engage enemy ships at long distances. Third, air defense, the VLS provides protection against incoming aerial threats, bolstering fleet air defense. And lastly, command and control, advanced systems make it a viable flagship for small task forces. This makes the Miguel Malvo class the most capable surface combatants in the Philippine Navy, a significant upgrade over older vessels. Why reclassify the Jose Rizal class? The decision to reclassify the Jose Rizal class as corvette stems from their smaller size and armament. While excellent in their own right, their 2,600-ton displacement and limited missile payload align more closely with modern corvette standards. This reclassification doesn't diminish their importance, it highlights the Navy's shift toward fielding more capable frigates like the Miguel Malvo class. This reorganization reflects the Navy's ambition to build a fleet that can effectively counter regional threats. By fielding frigates capable of long-range operations and advanced warfare, the Philippines is better positioned to safeguard its maritime interests and enhance interoperability with allied navies. The Miguel Malvo class frigates are a game-changer for the Philippine Navy, marking a new era in its modernization journey. What are your thoughts on this reclassification and the Navy's future direction? Let us know in the comments. Wala naman magiging problema doon. Kung gano'n talaga di ba? Siyempre mas malakas kasi talaga yung Malvar. Isa sa series at class natin. Kailangan talaga sundin natin yung classifications niya. Frigate and then corvettes. Pero sana in the future magkaroon naman tayo ng destroyer, di ba? Lupit mo, meron tayong destroyer. Isa o dalawang man lang, di ba? Hindi lang puro frigates and corvettes. Gusto ko rin malaman kung ano yung mga armaments ng destroyer kasi hindi ko pa natatakal yung destroyer dahil na wala pa naman sa ating fleet yun at hindi ko naman pinapanood din sa ibang bansa kung ano yung mga destroyer nila. Pero alam ko mas yun nga, mas maraming armaments yun kaya destroyer ang tawag sa kanya, di ba? Kaya ang lupit din na magkaroon tayo ng destroyer, di ba? Kaya sana in the future magkaroon tayo. Kasi alam ko, plana pa lang natin dagdag pa ng frigate and corvette pa, di ba? Kaya sana yan din. Mag-acquire din ang ating Department of National Defense na for our Philippine Navy na isang destroyer, di ba? No? So yun guys, hintay-hintay na lang tayo guys kung kailan pa darating ang ating Miguel Malvar class natin. Alam ko, first quarter, second quarter of next year Kung mapapaga pa, hindi mas maganda. And then yung second natin, yung Diego Silang, yun nga, ongoing na, ginagawa na, Assassina. So, nalagyan na ng mga armaments yun. And then, groundbreaking. And then, launching, parang launching niya. And then, si trial. And then, siguro sa end of 2025, mga third or fourth quarter of 2025, sana may deliver na rin. Para yung dalawang frigate natin. Frigate na kasi dati corvette ang tawag natin dyan kasi yun naman ang classifications nila before. But now, it's a frigate na. So dalawang frigate na natin ang nandito na. So, apat na makabagong mga barko na
ang meron tayo, di ba? May konti lang kasi 4 pa lang. Pero unti-unti na yan. So hintayin na lang din natin yung ating mga 6 offshore patrol vessel. Di matutulong din yun. Di ba? Kasi mga malalaking barko din naman yun. Hindi naman yung mga maliliit. Siguro mga 80 meters siguro yung mga laki nun. Kaya okay na okay din talaga yun. Di ba? Yun nga, huwag natin kalimutan din yung ating mga Del Flor class. So patuloy yung pag-upgrade sa kanya. Kasi nga, dahil nga kulang na kulang siya sa mga armaments, naging offshore patrol vessel na lang siya. Na dapat pwede naman siyang corvette or frigate type na ship. Diba? Tatlo yun. Kung lahat yun is ma-upgrade natin, maski yung maging frigate, astig na rin tayo. Diba? So magkakaroon na tayo ng 5 frigate. Diba? Idol. Pero yung yung Pohang class, hindi ko lang alam kung ano siya. Siguro frigate na rin siguro yun. Kasi wala siya vertical launcher o ano. Kasi mas malaki ang ating parang magkaparehas lang sila ng ng Jose Rizal class natin. Walang frigate, corvette din siya. Type, Pohang class corvette. O tama, Pohang class corvette nga siya. Lagi ko kasi nakalimutan yun. Diba? Yung ating kontrado yap. Diba? Lupit. Kaya yun, sana matuloy na talaga yung ating another Pohang class na ibibigay. Sana ibigay sa atin ng South Korea. Diba? Parang may dalawa na yung Pohang class natin. Pero alam ko ibang klase ng Pohang class yun. Hindi siya katulad nitong meron na tayong na si Conradia. May ibang ibang itsura o ibang mga armaments ng Pohang class nila. Kasi sa mga video pinapakita ibang klase. Diba? Kung whatever it is naman yan, diba? Pero at least, diba? Dagdag pa rin sa ating fleet yan. Sa ating Philippine Navy. Kaya magandang balita yan. Diba? So, yun. Abangan din na lang natin yung ating 6 offshore patrol vessel, mga idolo. So, iyan natin yan. Tatakil din natin yan in the future, mga idolo. Kaya, subaybay lang po kayo lagi sa akin. So, yun. So, maraming salamat po sa video ni PH Malaya, guys. So don't forget to subscribe po sa kanya. Ilalagay ko sa description down below kanyang full video, pati po ang kanyang YouTube channel, mga idolo. At syempre rin guys, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe din po sa akin. Hit niyo po yung notification bell, pati ang like button. At don't forget din po na mag-follow po sa aking Facebook page na Alam Nyo Ba. So guys, dito na po tayong tatapos. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.